Mukhang mapaparami na naman ang kanin ng kumare niyong Marites ngayong araw na to. Hello, mga kumare kong Marites. Ngayong araw nga ay samahan niyo akong magluto ng nilagang buto-buto. At bumili nga lang pala ako dyan ng karneng buto-buto, patatas, repolyo, at beef cubes. Maglalagay din tayo niyan. At syempre ang sibuyas, pamintang buo, at ang importante din na pampalasa ay asin. Pwede rin naman kayong gumamit ng patis dyan. So, kayo nang bahala kung anong gusto niyong panimpla. At naglatay nga lang muna ako sa ating lutuan ng 5 cup ng water at nilagay ko na yung buto-buto, ang ating sangkap na sibuyas, pamintang buo at ang ating asin at saka natin siya pakukuluan. At kapag nakumulo na yung ating buto-buto ay tatanggalin lamang natin dyan yung mga dumi-dumi sa gilid niya. Hindi na natin yan isasama sa ating pagluto kasi alam nyo ba kung ano yan? Libag ng baboy yan. Isipin mo yon kung hindi mo yan tatanggalin, edi para ka na rin kumain ng libag, charot lang. At ipagpapatuloy nga lang natin ang pagtanggal niyan hanggang sa maubos na yan. At kapag okay na, ay ipagpapatuloy na natin yung pagpapalambot dito sa ating karne. Madali lang naman kasing maluto yung ating mga gulay, kaya mas maigi kung malambot na yung karne bago natin yun ilalagay. At nung kumulo nga uli yung ating karne ay meron pa nga palang natirang mga libag-libag, kaya ang ginawa ko ay tinanggal ko nga uli ito. At hindi ko nga ito titigilan hanggat may nakikita pa akong mga libag-libag. At maya-maya nga ay inilagay ko na yung ating pork cubes para naman lumasa na siya sa karne. At papakuluan nga lang natin siya ng mas matagal-tagal pa para mas lumambot yung ating karne. Mas malambot, mas masarap. At sa pagkakataong ito, mga kumare kong Marites, ay medyo malambot na yung ating karne. Kaya naman ilalagay na natin yung iba pang pampalasa. Naglagay nga lang pala ako dyan ng asin. At inilagay ko na rin pala yung ating patatas. Bali tantsameter nga lang pala yung ginawa po dyan. So kapag naluto na yung ating patatas dyan, ay sakto na rin malambot na yung karne natin dyan. At makalipas na ang 5 taon, mga kumare kong Marites, uy grabe siya sa 5 taon. Tiningnan ko na nga yung ating patatas dyan at nang medyo malambot na yung ating patatas, ay inilagay ko na nga yung ating repolyo. Mas mabilis na tong maluto ang repolyo na to, ilang minutong papulunan lang ay pwedeng-pwede na to. At once nga na maluto na yung ating repolyo ay pwede na natin itong hanguin. Kaya ang gagawin ko ay tatakpan ko nga muna ito at hahaya akong kumulo ng ilan pang minuto para naman mas maluto yung ating repolyo. At ayan na nga nung kumulo na siya ay binuksan ko na nga ito at ito na nga yung texture ng ating repolyo. Alam nyo ba mas gusto ko sa repolyo ay yung half cook lang para crunchy siya. Ewan ko ba, pakiramdam ko kasi kapag na-overcook yung repolyo ay parang wala ng sustansya. Kayo rin ba? Bale, okay lang naman kasi na half cook lang yung gagawin natin dito sa ating repolyo. Kasi nga maluluto pa siya dito sa init ng sabaw. Kayo ba, mga kumari kong Marites, paanong style ba ang ginagawa no sa pagluto nyo ng nilaga? At alam nyo ba, kapag usaping nilaga talaga ay mas gusto ko yung buto-buto kaysa dun sa taba at laman. Bale, isa kasi yung buto sa nagbibigay din ng sarap at lasa dito sa ating nilaga. Kaya mas matagal yung pakulo, mas masarap yung lasa ng ating nilaga. At ito na nga yung ating iniintay, yung ating tikiman time. Ayan na, tinikpan na ng inyong kumaring Marites. At ayun, hindi ko na kailangang sabihin kung ano yung lasa dahil sa reaction ko pa lang alam nyo na. At ayan na nga, nung naihango ko na nga yung ating nilaga, ay isinalin ko na nga ito sa ating mangkok. Ayan o, kita nyo naman sa karne, bumabounce-bounce pa talaga siya, halatang malambot na. Ay nako, natatakam na talaga ako, parang gustong-gusto ko nang humigop ng mainit na sabaw. Pakiramdam ko tuloy para akong may hangover na nagkikrave sa sabaw. At ayan na nga yung ating finished product na nilagang buto-buto. At syempre, hindi mawawala dyan yung ating patis na may sili. Sarap! Yun lamang. Thank you for watching.